Sumatin ho ang kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Balik lamang ho tayo. Tayo ho ay nawala bigla. Ayan. Okay. At ngayon po ay araw po ng Miyerkules, alas 8 po ng gabi. Sumatin po ang Panginoon, sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Ayan, may ginagawa muna tayo. At sa lahat po ng mga nandyan, ayan, nagbalik lamang ho tayo. Muli po, sumaatin ang kapayapaan ng Panginoon Diyos sa gabing ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ang programa pong Mga Tinig sa Ilang ay tuwing Miyerkules po ito ng alas 8 po ng gabi at Biyernes po ng alas 8 ng gabi. At ito po ay mag-aapat na taon na tayo po ay nag-Facebook live stream po, gamit po natin ng internet. At siyempre ho ay tayo ho ay napagkalooban ng ating mahal na Panginoon Diyos ng pagkakataon na tayo po ay makapag-live. Ang ating pong ang mga programa pong Mga Tinig sa Ilang ay biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pa pong timeline or good arrangement. Ayan. At pagkaminsan po ay sinasamahan natin yan ng mathematics o arithmetic. Dahil ang Biblia ho ay meron din pong mga numero. At ang paraan po ng ating pagbabasa ng Biblia, hanggat maaari po ay nasa chronological reading. Ano ho? At hindi ho tayo patalon-talon dahil napakadelikado pag patalon-talon at wala tayong maiintindihan. Yan po ang ating laging sinasabi, ano. At ang programa pong Mga Tinig sa Ilang, ito po ay napasimulan po ni Brother Bert Miranda noong 2019 ng November. Kaya mag-aapat na taon na ho, ano ho. Kaya tayo ho ay nagpapatuloy lamang doon po sa ating sinabi kay Brother Bert noon na ipagpapatuloy nga po itong kanyang programa, ang Mga Tinig sa Ilang. Ayan. At ang ating pong pag-aaralan at ibabalita sa gabing ito ay tungkol po sa libadura. Ano? Yung yeast, pampaalsa, na sinasabi po ng Panginoon sa Biblia. Ano? Ito po, ang babasahin ko po ang paksa o yung ating ibabalita. Ang kahulugan ng pampaalsa o libadura na sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Ayan. Yan po ay mababasa sa Mateo chapter 16 verse 5 hanggang 12. Ano ho? Ayan, andyan po si Brother Manolito Fajardo. Yan, kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Yan po yung ating pag-aaralan mamaya at ibabalita, yung tungkol po sa libadura. Kasi, ganito po yun na-broadcast po yan ni BWS, yung libadura. Kaya lang, yung kanyang broadcast po ay kulang-kulang sa impormasyon. Ayan, hindi ho, yun naman, alog-alog na naman po ang mga ka-Bible study niya doon po sa kanyang paksa tungkol sa libadura. Ano, yung yeast. Kaya maya-maya ho, atin nung pag-aaralan yan kung ano po ba ang ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon nung kanya pong sinabi doon sa mga alagad yung tungkol sa libadura. Bago ho yan, siyempre, babalik muna tayo doon sa ating pinag-aralan nung nakaraan tungkol po sa digmaan ng Israel at ng Palestine. Dahil hindi pa ho tayo tapos doon. Napakahaba pa ho ng mga impormasyon na dapat ho nating maintindihan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Napakahaba pa po noon ganito po at atin na pong pasimulan dahil tayo po ay bumalik lamang. Nagkaroon tayo ng problema sa internet, ano ho, at saka sa setup. Ito pong digmaan, ano ho, ito pong nagaganap na digmaan sa Israel at saka sa Gaza. Ang labanan po na yan ay tungkol po sa walang iba kundi sa lupain pa rin.
ayon po yun sa Biblia. Ayon pa rin po sa nakasulat sa Biblia. Lupain pa rin po ang problema nila dyan. Dahil nung mga nakaraan, sinabi natin na may sinabi ang Panginoon Diyos dyan sa pangyayari na yan. At yun nga po, yung kay Esau at kay Jacob. Ayan. Na sila po, sabi ng Panginoon, ay larawan po ng dalawang bansa na magkalaban. Ayan. Kaya, yan po ay natutupad hanggang sa lumaki na po na lumaki ang mga lahi ng Israelita at ng mga Islam, mga Muslim. Ano ho? At yan po ay ating pag-aaralan mamaya dahil uugatin pa natin yung mga mas malalim pa roon kay Esau at kay Jacob, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Punta naman tayo doon kay Abraham, maya-maya ng konti, mag-ano lang muna tayo, magbalik tanaw lamang muna tayo kung ano po talaga ang dahilan. Alam nyo kasi sa internet, lalong-lalo sa Google, sa YouTube, marami po ang nagpapaliwanag tungkol sa mga pangyayari na yan kung ano ba talaga ang ugat ng mga yan. Marami pong mga nagbigay ng kanilang mga kapaliwanagan at ang kanila pong binibigay na paliwanag, syempre, yung history po na naganap, na history na ginawa ng tao, history ng tao, tama naman po yun. Kaya lang, yung pinakaugat, yung pinakapuno, pinakapinanggalingan talaga niyan. Ayan. At atin pong pinag-aralan ng nakaraan, na ito pong si Esau at si Jacob ay kambal. Sila po ay kambal. Sabi po ng Panginoon yun Ano ho? Ayan. Basahin po natin mga kapatid ha. Sa isang aklat po ng Henesis. Ito po ang ating mababasa. Inaayos ko lang po. Sa isang talata po ng Henesis 25 po Sa 19 po natin simulan. O 20 na po. Chapter 25 po ng Book of Genesis, verse 20. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalagi ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameo. Hindi siya magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin sa Panginoon si Isaac. Dinig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya ay nagtanong sa Panginoon. Ganito naman ang sagot ng Panginoon. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang bata kaysa sa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Ayan, yan po yung sinabi ng Panginoon na tungkol po sa panganganak ni Rebecca na asawa po ni Isaac ay si Esau at saka si Jacob. Kambal, ibig po sabihin ng kambal ay halos magkamukha po yan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Seconds lang po ang pagitan nung sila po ay mailabas. Ano ho? Kaya kambal, ibig sabihin talagang malapit na malapit ho yun. Ang sabi naman ng Panginoon ay 2 bansa na magkalaban. So, yun na nga po ang nangyari mga kapatid. Nagbabalik tanaw lamang tayo na 2 beses pong dinaya ni Jacob si Esau. Ayan, okay, ano po nangyari?
At nagalit po si Esau kay Jacob. Ayan. Ngayon, nung sila po ay malalaki na, nadaya siya ni Jacob, nagkaroon po ng planong patayin ni Esau si Jacob. Kaya nung malaman po ng kanilang mga magulang, pinapunta po sa Mesopotamia si Jacob doon sa tiyo Laban niya. At ito namang si Esau pumunta naman sa tiyo niya na si Ismael. Si Ismael po anak din po ng kanyang lolo Abraham kay Hagar na isang Egyptian. Okay. Nung sila po ay muling nagkita, ayan, at ang inaasahan po ni Jacob na siya po ay takot na takot para baka daw siya ipatayin ni Esau at ang kanyang mga kasama, kanyang pamilya, hindi po, nung sila po ay nagkita, hindi po nangyari yon na sila po ay nagkaroon ng away. Bakit? Ano po dahilan? Kasi nga po, napalitan po ang pangalan na Jacob. At ang ipinalit sa kanyang pangalan ay Israel na. Okay, kaya yan po yung daloy ng Biblia eh. So walang naganap na labanan. Nagyakapan silang magkambal, nag-iyakan, at kapayapaan po ang naging kapayapaan ang naging kapalit ng kanilang pagkikita. Samantalang galit na galit si Esau kay Jacob. Kay Jacob yun, napalitan na ng pangalan. Yun po yung dahilan. Bakit nakipag-wrestling po ang si Jacob doon sa lalaki at bakit ayaw siyang bitawan hanggang sa magbukang liwayway. Kasi nga po, kinakailangan na mabitawan siya. Nalaman po ng lalaki na hindi siya manalo kay Jacob, tinapik po niya sa balakang at syempre, hindi pa rin siya binitawan at binigyan na siya, binasbasan na siya bago magbukang liwayway. Kaya Israel po ang kanyang pangalan. Nung mag-meet sila, hindi po sila nag-away. At ang kapayapaan po ang nanaig. Okay, Israel na po, Jacob at Israel. At meron na pong Israel, umiiral na po, yan po yung magpaparami. Hanggang sila po ay nakarating na nga po sa Ehipto, hanggang sa nakarating na sila sa lupang pangako, diyan sa Kanaan. Ayan, sumabit po ang Israel uli. Ayan, ganun po ang nangyari. Sumabit ang Israel, kaya ginawa silang dalawa. Isa po sa northern part ng Israel, isa naman sa southern part. Ang nauna pong bumagsak dyan, siyempre, ang Israel sa northern part. Ayan, bagsak po yun dahil sa panahon po ng Assyrian Empire. Tatlo na ho ang sumabit. Jacob, ayan, o dalawa po, Jacob at Israel. Ayan. Ang natira na lang po ay ang southern part ng Israel, yung Huda. Ayan, kaya dumating ng panahon na yun na si Huda at Benjamin na po. Ang nangyari po ay wala na po yung Jacob, wala na rin po yung Israel, meron na lang pong Huda. Hanggang sa dumating na po si Jesus Christ. Kaya nga po, dominante talaga ng Israel, ng mga Hudyo ang Israel. Kaya nang dumating si Jesus Christ dyan, nilibot po niya ang Israel nangaral po siya. At dominante nga po ng mga Hudyo ang Israel. Ayan, yan po yung dahilan. Bakit nag-focus po ang Panginoon dyan sa mga Hudyo? Wala na po ang Jacob, wala na rin ang Israel. Ang natira na lang, Hudyo, at ang ibang part pa ng mga Israelita, partikular nga po yan kay Benjamin. Okay, tatlo na yan. Hanggang sa dumating po si Jesus Christ. Hinulaan niya ni Jesus Christ ang tungkol po dyan sa mga pangyayari na yan, hanggang sa sumabit na rin po ang Hudyo. Ano pong dahilan? Bakit sila sumabit? Yun nga po, naipako po nila si Jesus Christ sa krus. Pinatay nila, hindi nila pinaniwalaan ang Visayas na dumating sa kanila. Ayan, basahin nun natin uli ang nakasulat po sa Lucas, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Nagbabalik tanaw lamang po tayo sa isang talata po ng Lucas 19 po Ayan. 28. Yan po, sa Lucas 19 at ang talata po ay 28. O yung dito na tayo. Sa 41 na po. Lucas 19:41. Nang malapit na siya sa Jerusalem,
at natatanaw niya ang lungsod. Ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin, darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Ayan. Yung po yung magandang balita sana sa kanila eh. Dito po sa mga Hudyo, hindi nila pinansin ang pagdalaw ng Diyos. Ayan. Si Jesus Christ po ang binabanggit doon Siya po ay Diyos. Maliwanag po yun. Klarado. Ang pagdalaw sa hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Ayan, 19:41 po ng Lucas. Yan po ang naganap at nung nawala na po si Jesus Christ, nawasak nga po ang Jerusalem. Panahon po ng mga Roman Empire at sila po ay ginigipit talaga. Ayan, okay. Nung mawala na po ang mga Israelita dyan, partikular ang mga Hudyo, ano po ibig sabihin? Sumabit din ang Huda. Okay, wala na si Jacob, sumabit. Wala na si Israel, sumabit. Wala na rin si Jacob, sumabit din. So tatlo na po yun. Wala na, tapos na po ang Jesus Christ. Kaya lang, nakapagtayo na po si Jesus Christ ng templo. Bago mangyari yun, yung pagkawasak ng ikalawang templo. Nakapagtayo si Jesus Christ ng templo. Yung nga po yung kanyang katawan. Ano ho? Maliwanag po nakasulat sa aklat po ng Juan. Mga kapatid, sa 2. Ito po ang ating mababasa. Ayan. Sa 13 po medyo mahaba-haba po ito pero babasahin mo natin kasi chronological reading tayo Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubi at pinaway niyang panghagupit at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga mamimili ng mamalit ng pera at ipinagtaob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ay tutupok sa akin. Dahil dito itinanong niya siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang may papakita mong mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito. At sa loob ng 3 araw, ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. At itatayo muli sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Ayan. Yung pong tinutukoy ni Jesus Christ na templo, yung kanyang katawan. Ayan, kaya bago po nawasak ang ikalawang templo, nakapag-establish na po si Jesus Christ ng templo, ang kanyang katawan. Yan po yung dapat nating maintindihan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Hindi ho basta-basta yun. Okay. Wala na po ang Israel. Wala na po ang Jacob, ang Israel, ang mga Hudyo, wala na rin ho. Pero nakapagtayo si Jesus Christ ng templo. So ano na lang po ang meron na natitira? Ayan, ano na lang po ang meron na natitira? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, syempre, obvious naman na meron pong Kristiyano. Ayan, Kristiyano na po, Christian naman ang papalit sa 3. Jacob, Israel at Huda at merong Christian. Kristiyano, kaya tama-tama lang po itong ating pangalan, mga kapwa Kristiyano. Ayan, yan po yung pumalit. Okay. O ngayon, ano po mangyayari kapag nagkaroon na po ng paghaharap? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, dyan po si Sis Opie, dyan po sa Makati. Kapwa rin po natin yung Kristiyana. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Ano po mangyayari? Balikan ho natin yung history ng Biblia.
nang si Esau po at saka si Jacob ay muling nagkita, napalitan po ang kanyang pangalan na Israel. Kaya walang naganap na digmaan, walang naganap na patayan, kundi ang naganap ay yakapan at iyakan. Na-miss nila ang isa't isa. Okay. O ngayon, ito naman uli. Muling magkikita. Ano ho? Ang mga Hudyo na mga Kristiyano. Ayan. Kasi wala nang Hudyo, wala nang Kristiyano, wala nang pong Hudyo, Israel o kung ano pa man. Ano na po iisa na lang po yan Wala nang Hudyo o Hentil, kundi tayo po yung mga Kristiyano na. Ay napalitan na ni Jesus Christ. Nailipat na sa bansang nagkakabunga. Ayan. Sabi nga po ng talata, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Basahin lang po natin mga kapatid Ito ang ating mababasa. Ayan. Ayusin ko lang po. Ayan. Sa Mateo po, 24. At ang talata po'y 43. Dito po, sa salin po ng Tagalog. Sabi dito, 21:43 po ng Mateo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayan. So, yun na po, ibibigay na po ang paghahari ng Diyos sa isang bansang nagkakabunga. Ayan. Kaya wala na pong Hudyo at wala na rin Hintil, kundi iisa na lang po tayo. Ano po ibig sabihin mga kapatid? Ito kasi yon. Pagdating kasi sa Apokalipsis, yung ating binasa ho nung nakaraan, yung ilog Euphrates po, ng ating pong pinag-aralan nung nakaraan. Basahin po natin. Sa Apokalipsis po, 16, at ang talata po 12 hanggang 16. Ito po ang ating mababasa. Ito po yung mga palatandaan At ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog. Ayan. Bakit kaya? Ano mangyayari? Upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. Ayan. Ibig sabihin, shortcut po ito na mga hari, galing naman po yun sa silangan, sa east. Yung mga hari sa silangan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, dadagdagan lang natin yung ating, ating kaalaman, Ito, maya-maya. Yung mga, yung ibig sabihin po dito, yung ilog Euphrates matutuyo at magkakaroon po ng landas. Ibig sabihin, shortcut. Papunta po sa Israel. Kasi nga po, yung Israel, nasa kabila lang po ng ilog Euphrates. Pagdating sa kabila, yan naman po yung mga nanggaling po sa silangan. Sino-sino kaya yung mga nasa silangan na yan? Maya-maya ng konti, basahin lang muna natin. Ngayon, tuloy tayo sa pagbabasa. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. 13. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ito po yung mga fallen angels. Ito po yung mga fallen angels, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Hindi po yan literal na lumabas sa bibig, Ang pinanggalingan nila galing kay Satanas, ang bansang ginamit ni Satanas, at ang Antichrist, yung tao. Ayan, ano pong ginawa nitong mga karumal-dumal na ito na mukhang palaka? Ang mga ito ay mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalagan. Ito mga fallen angels. Ano ginawa nila? Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig. Ayan, lahat po ng hari sa daigdig. Kaya lang, ibahin naman po natin yung mga hari na nanggaling sa silangan.
na dadaanan nila yung ilog Euphrates. Magkaiba po yun. Maya-maya malalaman nyo kung sino yung mga yan. Pinunta nila ang mga hari sa daigdig. Buong daigdig na po ito Ang pinuntahan po nito mga fallen angels na ito, na mukhang palaka, mga demonyong, mga espiritu ng mga demonyo. Ano ho? Buong daigdig po pinuntahan nila, tinipon para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating na para magnanakaw. Pinagpala ang natin gising at mag-iingat ng kanyang damit, hindi sa lalakad ng hubad at hindi mapapaya sa harap ng mga tao. Ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag na sa wikang Hebreo na Armageddon. Ayan. Yung Armageddon po kasi ano po yun? Lugar po yun, kalagitnaan po yun ng Israel. Ayan, dyan po tinipon. Ngayon, iba naman po yung mga hari na galing sa silangan na pinatuyo ang ilog Euphrates para makadaan ho sila shortcut. Ang pupuntahan po nila Israel. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, dito nyo lang maririnig yan sa programang ito. Hindi nyo yan maririnig sa iba. Iba po ang kanilang sinasabi dyan. At ang iba naman, ini-ignore lang, banyabaliwala lang kasi hindi nila makuha-kuha yung ilog Euphrates po natutuyo. Hanggang ngayon natutuyo, pero hindi po tuyong-tuyo. Hindi pa yan ang dahilan. Bakit ho? Kasi nga po, yung pagkatuyo po ng ilog Euphrates, ika-6 na mangkok po yun kung aatras pa tayo, may pang-5, may pang-4, pang-3, pangalawa, una, wala pa nga yun, hindi pa nga nagaganap Therefore, yung pang-6 na mangkok niya na pagtuyo ng ilog Euphrates, hindi pa yun. Hindi pa po yun ang final. Ayan, yung magkaiba po ng grupo yon. Yung dumaan po sa ilog Euphrates na galing sa silangan. Pupunta po sila sa Israel. Bakit sila? Ano gagawin nila doon sa Israel? Siyempre, makikipaglaban sa Israel. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya lang, ang mangyayari nga po, diyan sa pangyayari, diyan sa binasa natin, hindi na po magaganap ang labanan. Bakit? Kasi nga po, kung inyong napapansin, ang pinanggalingan ng lahat ng yan kay Esau at Jacob pa rin. Hello! Kay Esau at Jacob pa rin ang pangyayari. Ano ba nangyari? Wala pong naganap na labanan sa pagitan ni Esau at ni Jacob. Kasi nga po, napalitan ang pangalang Jacob, naging Israel. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tandaan ho natin, ito pong mga hari sa silangan na nanggaling at tatawid dyan sa ilog Euphrates na natuyo. Sila po ay mga Islam, sila po ay mga Muslim. Galing sa silangan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, sila po ay makikipaglaban din. Pero pagdating nila sa Israel, hindi po magaganap ang labanan. Bakit? Kasi ang makikita ho nila doon sa Israel ay mga Kristiyano na. Hello! Napalitan na po ang pangalang Hudyo, kundi Kristiyano na. Makikilala na nila si Jesus Christ ng mga Hudyo. Kaya tatawagin na silang mga Christian. Napalitan na rin po ang pangalan. Kaya, pagdating nitong mga Islam, mga Muslim, para makipaglaban dyan, hindi na po yun magaganap. Walang labanan na magaganap. Kasi, may Christian na silang kaharap. Ayun. So, magkakampi na po. Kaya, itong Diablo, itong halimaw, yung bansa na ginamit ng Diablo, at itong Antichrist, yung 666, na lumabas sa kanilang bibig ang mga espiritong ng mga demonyo na mukhang palaka, pinuntahan na lang nila itong mga hari sa ibang bansa at tinipon. Ayan, yan po ibig sabihin mga kapatid, ganun po ang daloy ng istorya niyan. O ngayon, sino-sino ito? Itong mga hari na nasa silangan. Sino-sino kaya itong mga ito?
Bakit sila ay ano? Ayan na, may binabasa lang po ako. Inaayos ko lang po Wait lang po mga kapatid, inaayos ko lang po. Okay. Yun po Teka muna, inom na tayong tubig. Magaganap po uli yung naganap kay Esau at kay Jacob. Na walang magaganap na iyakan. Tandaan ho natin, mga lahi-lahi na po nila yun Ayan, lahi ni Esau at lahi po ni Jacob. Yung mga ano po, yung mga dadaan dyan sa ilog Euphrates. Papunta pong Jerusalem sa Israel, makikipagdigma sila Kaya lang ang makakasalubong nila mga Kristiyano na. Dahil tinanggap na po ng mga Hudyo si Jesus Christ. Ngayon po, hindi pa rin nila tinatanggap Kaya mga Kristiyano na, napalitan na po ng pangalang Christian. Yung mga Judaismo na yan. Naging Christian na sila. Alam niyo po ba ang mga Muslim, ang mga Islam, kinikilala po nila si Jesus Christ bilang propeta. Hello. Kaya yung mga bansa, yung mga hari na sa silangan na kung saan diyan sila dadaan sa ilog Euphrates papunta sa Jerusalem, sa partikular sa Israel, sino-sino yung mga yan? Yan po ay mga Islam, yan po ay mga Muslim. Mga anak pa rin po yan ni Abraham. Hello. Ayun, sino-sino kaya yung mga yan? O basa. Sa isang talata po ng Henesis 17 at 20, ito naman po ang ating mababasa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Tungkol naman kay Ismael, ayan, alam naman natin na si Ismael ay isang anak din po siya ni Abraham kay Hagar. Si Hagar po ay isang Egyptian. Ang Egyptian po ay mga Muslim po yan. Ano po, ang Islam po yan, ang Egyptian. Nanggaling po sila sa lahi ni Ham. Ayan, kung tawagin po ay Misraim, na ang ibig sabihin ay Egypt. Ayan, so mga Muslim po yan. Yan po yung nanay ni Ismael, si Hagar. O ngayon, ano po ang pagpapala na ibinigay naman ng Panginoon Diyos kay Ismael? O ito po, tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. O ayan, sila po yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Sila yan. Yung 12 na yan, kung ang Israel may 12 tribes, si Esau, meron din pong 12 tribes. Sabi ng Panginoon, yan po ang basbas niya kay Ismael. Diyan po kasi kumuha ng asawa si Esau sa kanyang tiyo Ismael. Meron din pong 12 tribes. Ayan, yun po ibig sabihin dyan na yung pong mga dumaan dyan sa ilog Euphrates
galing po yun sa silangan. O ngayon, yan po ay mga Islam, napapalibutan po yan eh. Ayan, silangan po banda sa east po ng mga bansa na maraming mga Islam. Ayan, pagdating po nila sa Jerusalem, wala hong magaganap na digmaan dyan. Kaya lang, ang ginawa nitong Diablo, si Satanas, ang bansa na kanyang ginamit, at itong Antichrist, yung 666, na lumabas po sa kanilang bibig, yung mga karumal-dumal na mukhang palaka, pumunta na ho sila sa ibang mga bansa, sa buong daigdig na. Tinipon na ho nila yon sa lugar ng Armageddon, sa Megiddo. Tinipon na ho nila lahat yun para doon po ganapin ang labanan. Kasi, yung time na yan, bababa na po si Jesus Christ. Titipunin na po niya ang mga anak ni Abraham, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ganito kasi yon. Dapat nating maintindihan na ito po ang sinasabi ng Biblia. Babasahin po natin sa isang aklat po ng Henesis, sa 12. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya dapat talaga pinag-aaralang mabuti ang Biblia, yung daloy nito eh. O ito po babasahin ko po ng dire-diretso. Sinabi ng Panginoon kay Abram, ang pangalan po niya Abram, hindi pa po Abraham. Ayan take note, Abram, hindi pa Abraham. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sinabi po ng Panginoon Diyos yan kay Abram. Hindi pa po Abraham, Abram pa lang. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran. Nung siya'y 75 taon, sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai. Ayan, hindi pa po Sarah, kundi Sarai. At si Lot na pamangkin niya, dinala nilang lahat ng kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar na Shechem, sa malaking puno ng More. Noy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram. Hindi pa po Abraham kaya pinagdidiinan ko po na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. Ayan. May nakukuha na ba kayong idea? Mayroon na ba nag-i-spark sa inyo, mga kapatid? Ito ang lupa ibibigay ko sa iyong lahi. Sabi po ng Panginoon Diyos kay Abram, ibibigay doon niya sa kanyang lahi. At nagtayo si Abram ng altar para sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa, hanggang dito lang muna tayo. Abram, pinagpala ng Panginoon Diyos si Abram at si Sarai. Ayan, pinagpala ang kanyang mga anak at magiging apo, sabi ng Panginoon. Tanong, ito po yung tanong natin. Dahil po ang kanyang pangalan ay Abram at si Sarah ay Sarai. Ito po tanong, kasama po ba dyan si Ismael? Yan, kaya dapat maging fair tayo Maging patas tayo, huwag kaagad-agad tayo mag-isip na Israel kaagad. Opo, kasama po dyan sa pagpapala, kasi ang sabi po ng Panginoon ay pagpapalain ang kanya maging anak at apo. Anak po niya si Ismael Take note, Abram po ang kanyang pangalan. Hello. Yan po dapat nating maintindihan sa Biblia, mga kapatid. Ganyan magbasa ng Biblia. At ganyan po ang dapat pagkaunawa. Abram po ang kanyang pangalan. Kaya, nung pagpapalain niya si Abram na magiging isang malaking bansa daw, ito, babasahin natin uli. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking sumpain.
Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ayan. Yan po yung basbas ng ating mahal na Panginoon kay Abram. Ayan. Kaya, ang sabi po ng Panginoon, pagpapalain niya si Abram, sabi po niya sa 12:2 ng Henesis, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita. At gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Kaya dakila si Abraham. Si Abram. Ayan. Kasama pa po si Ismael diyan kasi wala pa po siyang ano diyan eh. Wala pa pong Abram pa lang po ang pangalan niya. Kasama si Ismael. Therefore, kasama po ang mga Islam o mga Muslim sa pagpapala ng Panginoon Diyos. Ayan. Kaya yung lupain na yan ng Kanaan na siyang Israel ngayon, hindi lang dapat yan sa Israel. May bahagi din yan ang lupain na yan ng mga Islam. Meron din dapat. Yan po yung pinag-aawayan nila yung lupain. Kaya lang may kwento kasi. May istorya kasi yan eh. Sumabit kasi yung apat eh. Yung tatlo eh. Jacob, Israel at Huda. Pumalit na ang Christian. Ayan. O ngayon, ano po ang dapat nating maintindihan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Ayan. Basahin po natin sa 15 ng Henesis. Tingnan natin kung ano pong ating mababasa dito mga kapatid. Para makuha natin yung daloy nitong kwento na ito. Ayan. Sa 15 po, 4. Ito po ang ating mababasa. Sabi dito, sa magandang balita po natin basahin. O sa uno na po natin simulan, 15:1. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram pa rin ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram po ang pangalan Huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag at mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. May ano siya, gantimpala, no? Ngunit sinabi ni Abram, Panginoong Diyos, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin? Kung wala naman akong anak, wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Ayan, 3. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. 4. Subalit sinabi ng Panginoon, hindi, isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. O, eto na. Unti-unti na pong lumilinaw. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Sarili niyang anak ang tagapagmana. Dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba ang mga iyan? Ganyang karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya sa Panginoon at dahil dito siya itinuring na Panginoon bilang isang taong matuwid. Tanong uli, nung pinatingin po siya sa langit, makita po niya ang mga bituin. Sabi, mabibilang mo ba yan? Ang mga bituin. Ang pangalan pa lang po niya, Abram pa rin. Question uli, kasama ba dyan si Ismael? Siyempre, kasama. Ayan, kasama si Ismael dyan. Bakit? Abram pa lang po ang pangalan eh. Ayan. Kasama po si Ismael, kasama po ang Islam dyan. Huwag natin iisipin kaagad na Israel lang. Hindi. Kasama po, anak po ni Abram ang pinag-uusapan dyan eh. Ang sabi dito, sinabi ng Panginoon, hindi ang isang alipin na iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Ay, anak niya si Ismael. O hindi, kasama si Ismael. At kasama siyempre si Isaac. Ayan, parehas niya, anak yun eh. Pinagpala nga niya eh. Okay, o tuloy ang basa. Ano pa rin ang ating dapat maintindihan?
Eto na. Pagdating po sa 17. At ang talata po ay 1 hanggang 6. Ito na po ang moment of truth. Nang 99 na taon na si Abram. Abram pa rin nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay." O, ito na, may order na. Kailangan malinis ka lang, Abram. Yan, sumunod ka sa akin. Sabi ng Panginoon, "Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubang pararamin ko ang iyong lahi." Nako, eto na. Makikipagtipan na po ang Panginoon Diyos kay Abram. Ayan. Yung unang-una po, puro pangako ang Panginoon Diyos sa kanya. Ngayon, hindi na lang pangako, kundi makikipagtipan na. Ibig sabihin, makikipagkaibigan na ang Panginoon Diyos sa kanya. Ayan. "Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubang pararamin ko ang iyong lahi." Pagkarinig ito'y nagpatira pa si Abram. Abram pa rin. Sinabi pa sa kanyang Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Naku po, ito na, palitan na. Ayan. Abraham na po ang iyong binigay na pangalan. Sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Ayan. Wala na pong Abram, pinalitan na ng Abraham. Bakit kaya? Ayan. Ay, naku, ang ganda po pag-aralan ng Biblia kung atin lang pong pagtsatsagaan talaga. Ang sarap pag-aralan eh. Yan, sila po, may binabasa lang ako. Okay. So, napalitan na po ang pangalang Abram ay Abraham na. Ayan, kaya sinasabi po natin, hindi nyo po ito maririnig sa ibang mga relihiyon na ginawa ng tao. Dito lang po sa programa na mga tinig sa ilang maririnig yan kung ano po nagaganap. Ang pinag-uusapan ho natin dito, yung digmaan po sa Israel at Palestine. Ayan. Ano na tayo, kay Abraham na tayo at kay Abraham na tayo at Ismael. Yan po ibig sabihin. Ngayon, pinalitan na po ang pangalang Abraham. Kasi makikipagtipan na ang Panginoon Diyos kay Abraham. Sisimulan niya na ang pakikipagtipan. Ayan. Bakit ho pinalitan ang pangalang Abram sa Abraham at Sarai na magiging Sarah? Ano po ang dahilan ng Panginoon Diyos? Bakit kailangan palitan? Nakakuha na kayo ng idea, di po ba? Yung nga pong pangalang Jacob, pinalitang Israel eh. Bakit kaya? Ang Israel naman, nawasak na, isa na lang ang natira, kasama niya ang Benjamin, Hudyo na lang at Benjaminita. Ayan. Nawasak din po yun, so 3 na nawasak. Jacob, Israel at Huda, na may kasamang Benjamin. So, nung dumating na si Jesus Christ, ayan, at naka-establish siya ng kaharian bago mawasak ang ikalawang templo, humirang na siya ng mga apostol, particularly si Apostol Pablo, naka-establish na po ng Kristyanismo. So, lumaganap na ang Kristiyano. Ibig sabihin, pang-apat ang Kristiyano. Yun naman po ang makakaharap ng pagbuhos po na ika-6 na mangkok sa Ilog Euphrates. Ayan, para makipagdigma. Pero nung dumating sila sa Israel, particular sa Jerusalem, ang makakasalubong nila mga Kristiyano na. Kaya walang magaganap na digmaan. Kaya pinuntahan na lang ni Satanas, ng bansa, at ng bansa na ginamit ni Satanas at ng Antichrist, 666, ang mga hari sa buong daigdig na para magkaroon ng labanan. Naging kakampi po kasi magkambal po yan eh. Magaganap uli yung naganap kay Esau at Jacob. O ngayon, dito naman kay Abraham.
Abram magiging Abraham, Sarai at magiging Sarah. Bakit pinalitan ng Panginoon Diyos ang kanilang pangalan? Kasi nga po makikipagtipan na ang Panginoon Diyos. Bakit nga pinalitan? Ito po ang sagot, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kasi nga po nagkaanak sila ng Ismael. Hello. Ganun po ibig sabihin. Basa po tayo. Ito po ang nakasulat sa 16. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto. Mizraim po ibig sabihin yan. Egyptian po yan, mga Muslim yan. Na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ng Panginoon ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram na sinabi niya Sarai at pinaubayan nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na niran sa Kanaan nang ito'y mangyari. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdaang tao nga ito, subalit malaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Ayan, nagkagulo. Sabihin, nagkaproblema. Ayan. So, yun po ang dahilan. Kailangan mapalitan ng pangalang Abram kasi may sabit. Ganun din po yun. May sabit. Ayan. Kaya pinalitan po na Abraham. Ang Sarai, Sarah. Tapos, doon po nakipagtipan ng Panginoon Diyos. Ano po ang pakikipagtipan ng Panginoon Diyos? Ano po ang palatandaan? Ano ho? Ito po, sa aklat pa rin po ng Henesis 17. Tandaan po natin na ang pinag-aaralan po natin dito, yung pa rin pong digmaan sa Israel na dagdagan lang po natin. At sa Palestine. Lupain po ang pinag-aaralan, ang pinaglalabanan dyan. Ito po ang kanilang kasunduan, pakikipagtipan ng Panginoon Diyos kay Abraham na at Sarah. Ito po ang nakasulat. Lahat ng lalaki na isisilang sa iyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa iyong sambahayan. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaan nito sa iyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sinumang lalaki hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Ayan po yung pakikipagtipan ng Panginoon Diyos. 8 days. 8 days po ang bata para tuliin. Yan ang pakikipagkasundo, pakikipagtipan ng Panginoon Diyos kay Abraham na, hindi na po Abram. Tuloy ang basa. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah. Ay, si Sarah na siya. Bakit? Sapagkat siya'y pagpapalain ko, magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi. Ayan, tapos ang usapan. Di ayos na. O ngayon, tuloy ang basa sa 17. Muling nagpatira pa si Abraham. Abraham na po Ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nagsabi siya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki sa 100 taong gulang na? At si Sarah, maglili pa ba siya gayong siya'y 70 taon na? At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po Ismael ang magmana ng mga ipinangako niyo sa akin? Ito sagot ng Panginoon. Kaya sumagot ang Diyos, hindi, ang asawa mong si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Ito na, tapos na usapan. May Isaac na. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi, magpakailanman. Okay, ayan na. Ngayon, ano po naganap kay Ismael? Ito na. Nang araw iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abram si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Okay, ayos na. Napalitan na po ang pangalang Abram sa Abraham, Sarai sa Sarah,
Kasi nga po, makikipagtipan na ang Panginoon Diyos dahil magkakaanak na sila na Isaac. Therefore, kaya pinalitan po ang pangalang Abraham, may sabit. Sarai na Sarah, kasi may sabit po ang Sarai. Nagkaanak po sila ng Ismael. Kaya lang, may awa ang Panginoon Diyos, binigyan din po ng basbas ang kay Ismael. Binigyan din naman siya ng basbas. Sa 20 po, na 17:20, ito po sinasabi. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakalob ko ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya, at paralamin ko rin ang kanyang lahi, magkakanak siya ng 12 prinsipe, at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Yan po ibig sabihin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na napalitan din po ang pangalang Abraham na Abraham dahil may sabit. Sarai na maging Sarah dahil may sabit. Hanggang sa maisilang na po si Isaac. Yun po ang panggagalingan naman ng Israel. Ayan, so dalawa po yun. 12 tribes din po kay Ismael, 12 tribes din po kay Isaac. Ayan, yung 12 tribes po na yan, yan po ang dadaan sa ilog Euphrates, papunta po sa kanyang kakambal, sa kanyang kapatid, para makipagdigma. Kaya lang, ang makakasalubong po niya doon ay mga Kristiyano na. Isa na lang po, wala na pong Hudyo, wala na pong Hintil, kundi mga Kristiyano na lahat yung mga yan. Kaya walang digmaan na magaganap. Hello! Mauulit-uli yung pagkikita ni Jacob at ni Esau na sila po ay nagyakapan. Yan po ang pinanggalingan ng 12 lahi ni Israel at 12 lahi ni Ismael. Yan, 12 tribes din po yun, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. So, ayos na po. Ay, ano po ibig sabihin? Yung lupain po na naganap, na ipinagkaloob sa kanila, dapat meron din po ang mga anak ni Esau. Bakit ganon? Ipinagkaloob na sa kanila yan ng Panginoon Diyos Binigay na sa kanila yan pagdating po ni Josue. Oo nga, binigay na nga sa kanila, pero sumabit sila Hindi sila tumupad sa Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon, kapag kayo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, palalayasin ko kayo sa lupaing yan. Pinalaya sila. Ang Israel po, sa northern part ng Israel, pinalayas. Ang Israel po, sa southern part ng Israel, pinalayas ng Panginoon. Bakit? Kasi nga po, hindi sila tumupad sa kasunduan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Hanggang sa dumating si Jesus Christ, hello, ayan, inayos ni Jesus Christ yan. Dahil sa pag-aayos ni Jesus Christ, doon naman siya pinatay. Doon nagalit sa kanya mga Hudyo. Kaya sabi niya, hindi ninyo pinansin ang pagdalaw sa inyo ng Diyos. Ibig sabihin, Diyos nga si Jesus Christ. Ayan, yung mga marami po nagsasabi na wala daw pong mababasang talata sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos. Ito po, malinaw Ito, basahin natin Nakakatawa Sa Lucas po, 19. Ayan, 41. Yun po yung question nila na wala daw mababasa sa Biblia na si Jesus Christ ay nagsabi na siya ay Diyos. Ito po. Nang malapit na siya sa Jerusalem, sino po yung siya? Si Jesus Christ. At natatanaw niya ang lungsod. Ito'y kanyang tinangisan. Nino po? Ni Jesus Christ. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Sino po si kapayapaan? Si Jesus Christ. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipunin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwang magkapatong sa bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Hello. Di tapos ang usapan. Nakasulat sa Biblia na si Jesus Christ, sinabi niya sa kanya sarili siya ay Diyos. Kaya yun sa mga nagtatanong na wala daw sinabi si Jesus Christ na siya ay Diyos. Meron. Yan na nga Okay. So ayos na po yan mga kapatid na ang pinag-aawayan po ng Palestine at mga Israel ay lupain pa rin po.
Tandaan po natin na pinalaya sila ng Panginoon Diyos yan eh. Talagang klarado yon na pag sila'y nagkasala, palalayasin sila ng Panginoon. Hanggang sa last line of defense na lang nila sana. Yung kahuli-hulihan nilang pag-asa, si Jesus Christ. Ano nangyari? Hindi pa rin nila tinanggap. Hanggang sa panahon po na ito, hindi pa rin po nila tinatanggap si Jesus Christ. Wala pa rin, kakaunti pa rin ang tumatanggap ng mga Hudyo kay Jesus Christ hanggang sa panahon natin. Ayan. Kaya, yan, pinalaya sila ng Panginoon Diyos. Kaya wala na po yung mga yan. Ngayon, sino po ang magbabalik sa kanila dyan sa Israel? Sa lupang pangako. Ibabalik sila ni Jesus Christ, pero hindi lang Hudyo. Pati na ang buong angkan ng Israel, ibabalik sila dyan. Yan. Magkakaroon na po ng kapayapaan. Ito naman po angkan, ang lahi naman po ni Ismael, mayroon naman silang sariling lupa na kanila talaga. 12 prinsipe nga po ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Kaya, nagkaroon po sila ng problema dyan dahil sa lupain na noong pong pinalayas ng mga Roman Empire, itong mga Israelita, partikular ang mga Hudyo, wala na po, sabi po ng Jesus Christ, lahat ng mamamayan ipapatayin Basahin nga natin kung ano pong pagkakasabi niyang Panginoon. Ito, wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Yan, ibig sabihin, papatayin sila. Sabi ni Jesus Christ yun. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Ibig sabihin, sa panahon po ng Roman Empire, pag nakita sila, papatayin talaga sila. Kaya wala na po ang Hudyo, wala ng Jacob, wala ng Israel, at wala na pong Hudyo at Benjamin. Laya sila dyan sa lupang pangako. Ayan. Kaya nag-take over ho dyan itong kanyang kakambal. Ayan. Kaya nagkaroon sila ng lupa. Hanggang sa makabalik sila, pinabalik sila ng United Nation, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, noong 1947. Pinabalik sila, hindi po yung kalooban ng Panginoon Diyos ang pagbalik nila dyan. Bakit? Kasi nga wala pa naman si Jesus Christ Kaninong kalooban yan? Kalooban po yan ng tao, ng United Nation. Yan po ang tumutulong ngayon sa Kanya. Darating po ang araw, itong tumutulong sa Kanya, yan po ang Kanyang magiging kaaway. Hello? At hindi talaga siya mananalo. Mauulit uli ang sinabi ni Jesus Christ, nawawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Mauulit yun, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Tsak yun. Pagdating po ng kapigatian. Ayan. Ang mga kalaban na po niya, yung mga kakampi niya. Kaya ito po ang kanyang kakambal na si Esau, yung mga lahi ng mga Islam, yung po ang magre-rescue sa kanya. Pero hindi pa rin po umubra. Kaya dumating na si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang bahala. Yan po ang daloy po ng Biblia na ating pong ibinabalita sa gabing ito, mga kapatid. Lupain pa rin po ang kanilang pinag-aawayan. Ayan, kaya ang sinasabi natin, dahan-dahanin naman sana ng Israel. Partikular itong mga Hudyo, itong mga Palestine. Dandahan lang kayo. Kita nyo po, marami po nakisimpatya sa mga Palestine. Marami na pong naaawa. Dahil grabe po ang ginawa. Ayan. At darating mga araw na yan, wala talagang kapayapaan yan, hindi matatapos yan. Ang digmaan na yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Siguro okay na yan. Dako na tayo dito sa ating pag-aaralan sa gabing ito tungkol po dito sa ang kahulugan ng pampaalsa o libadura na sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad na nakasulat po sa Mateo 16:5-12. Ayan, antabay lang po mga kapatid, inom lang ako ng tubig. Okay. Ito po ang nakasulat babasahin po natin sa isang talata po ng Mateo. Kinakailangan po nating maintindihan sa Biblia kung ano po ibig sabihin ng libadura na yan. Naging paksa po ito ni BWS Kaya lang, kulang-kulang at halata talagang kulang sa impormasyon yung tao na yan.
mayabang pa na nagsasalita na siya po ay 19 years na tagabasa ng Ang Dating Daan sa radyo at telebisyon. Siya po ay 16 years na 16 years pa lang daw siya nang kunin siya ni Ka Eli Soriano at naturuan. At siya po ay daw ay may Holy Spirit. Pero bakit kulang-kulang ang impormasyon mo sa Biblia? Ha, BWS. Kulang-kulang ang impormasyon mo, hanggang doon ka lang. Kaya ito, ang programang Mga Tinig sa Ilang, kukumpletuhin yan. Kaya, yung mga ka-Bible study mo na aalog-alog ang ulo, wala kulang-kulang sa impormasyon, tayo na po bahala. O, ito. Ang kahulugan ng pampaalsa or libadura na sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Basa tayo, mga kapatid, sa isang talata po ng Mateo, Kapitulo 16, ang talata po ay 5 hanggang 12. Ito po ang ating mababasa. Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo. May warning si Jesus Christ, ano? Pinag-iingat po niya itong mga kanyang mga alagad na pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo. 7. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sila'y tinanong, bakit ninyo pinag-uusapang wala kayong dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Hindi pa ba ninyo nauunawaan hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo na ang 5 tinapay na pinaghati-hati para sa 5,000 tao? Ilang kaing ang tinapay ang lumabis? Gayon din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kaing ang natinapay ang lumabis? Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyo, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Hindi ba ninyo naunawaan ito? At naunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa katuruan ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Ayan. Ano po dapat nating maintindihan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tungkol po sa ating binasa? Yung palang pampaalsa na yan na kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo, ayan, yan pala ay katuruan o aral. Aral ng mga Pariseo, aral po ng mga Saduceo. Yan ang hindi nasabi at naibalita at naibigay sa inyo na impormasyon ni Black Widow Spider. Ano ba ang aral ng mga Pariseo? Ano ba ang aral ng mga Saduceo? Bakit pinag-iingat? Ginagawang pampaalsa. Ginamit ang pampaalsa, yeast, libadura. Alam niyo po na ang libadura, pampaalsa o yeast. Naalala ko tuloy sa probinsya, nung maliit pa ako, yung kapitbahay po namin, pagka madaling araw, tuwing December po yun nagluluto po sila ng bibingka. Yung isang takip po ng lata, sasapinan po ng dahon ng saging, tapos yung bigas po ay ginigiling, nilalagyan po ng niyog, tapos nilalagyan ng timpla, nilalagyan po na ng baking soda, baking soda po yan, baking powder. Yun po yung pampaalsa, kaya pag nilagyan po na ng halos kalahati yung lata na yun, pag naluto po sa pugon, paglabas po nun, luto na, umaangat po umaalsa talaga. Ayan, mag-message lamang po ang mga nandyan, mga kapatid, at mga kapwa Kristiyano, para kayo po ay ma-shout out. Okay, yan po ibig sabihin ng pampaalsa. O ngayon, binabanggit ni Jesus Christ, mag-ingat daw po doon sa mga pampaalsa o libadura na ginagamit nitong mga Pariseo at mga Saduceo. Ano ibig sabihin ni Jesus Christ doon? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, alamin muna natin sa Biblia kung ano po bang criteria nitong mga Pariseo. Ano pong criteria nitong mga Saduceo? Ano ba sila? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang mga Pariseo po, ito basahin natin
kung sino-sino po itong mga Pariseo. Ano po sila? Ayan. Ang mga Pariseo, kaanib sa isang napakalaking grupo ng kapanahonan ni Jesus Christ at ng mga apostol. Higit na mas malaki ang kanilang bilang kaysa sa mga Saduseo. At marami silang pagkakaibang dalawa. Ang mga Pariseo ay napakatapat sumunod sa mga interpretasyon ng lumang tipan at mga tradisyon. Naku, naloko na. Ang mga Pariseo pala, ang aral nila, ang kanilang katuruan, ay mayroong interpretasyon at mga tradisyon. Hello! Ayan. Yan pala ang katuruan ng mga Pariseo. Ayan, basahin natin mga kapatid ha. Sa isang talata po ng Lucas, alamin muna natin kung anong katuruan ng mga Pariseo. Pariseo muna tayo. Sa Lucas 12, 1 hanggang 3, ito po ang ating mababasa. Samantala, dumaragsa ang libu-libong tao at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. Ayan, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Ang sinasabi ninyo sa dilim ay naririnig ninyo sa liwanag at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay pagsisigawan sa lansangan. Yan po ang isa sa mga sinasabi ng yung criteria, yung ginagawa ng mga Pariseo. Hindi ito na iaaral sa inyo ni BWS. Kulang-kulang sa impormasyon yung pastor ninyo. Nariyan po si Brother Michael Bambito Gabriel. Yan, kapwa natin Kristiyano yan. Siya po isa Milan, Italy. Yan, magandang gabi. Brother Michael Bambito. Ito, nagkakalat na naman. Ito si BWS. Hindi po niya inaibigay sa inyong aral na yan. Kulang-kulang sa impormasyon. May Holy Spirit pa kuno yan. Yan si BWS. Si Black Widow Spider, kulang-kulang kayo sa impormasyon. Ang alam lang niya, yung nga, hanggang katuruan. Anong katuruan? Isa po sa mga katuruan ng mga Pariseo, ito nga po nga, mahilig po sila sa mga interpretasyon, sabi-sabi, at yung pong tinatawag na tradisyon. Ayan. Yan po ang kanilang ginagawa. O gawin din po sa Lucas 16, 5 hanggang 12. Ayan. O ito. Sa 15 na po tayo ng Mateo. Ito pa po yung kanilang aral. 15 ng Mateo. 1. Pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo, Pariseo pa rin po ito at mga tagapagturo ng kautusan, mga iskriba, na galing sa Jerusalem. At siya'y tinanong nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Ayan. Kumakain sila ng hindi muna nagugas ng kamay ayon sa tamang paraan. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Ayan. Nagpaparinig sa mga members niya, malaki na daw ang nagagastos sa kapilya. Hindi po kapilya, bahay niya yun. Nangyari lang kapilya, bahay niya yun. Ayan, sumagot si Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Dahil sa inyong mga tradisyon. Ayan. Di perfect. Na itong mga Pariseo, nagtuturo ng mga tradisyon. Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina at ang sinumang lumalay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit ituturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa iyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangan tulungan ng kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos.
masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ayan. Nariyan din po si Brother Oscar Vargas, kapwa rin ho nating Kristiyano yan. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ibig sabihin po mga kapatid, yung binabanggit po ni Jesus Christ na mag-ingat kayo sa pampaalsa o yeast o libadura na katuruan nitong mga Pariseo at mga Saduceo, ibig sabihin po pala mga kapatid, mahilig ho silang magdagdag ng salita. Yan po ang ibig sabihin ng yeast, libadura, at pampaalsa. Ayan. Nagdadagdag ho sila ng salita na hindi naman ho, okay naman ho, Brother Oscar, hindi naman ho hindi na ho sila sumusunod doon sa katuruan, sa utos ng Panginoon Diyos. Kaya sinabi sa kanila, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Ayan, ito sabi ng Panginoon, sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Dahil sa inyong mga tradisyon. Ayan. Yung tradisyon ho nila, yung nga po, paghugas ng kamay, yung pinamalengke mo, dapat hugasan mo din. Mga pinggan, mga literal po na bagay ang alam nila ano po sila, Pariseo sila magaling sila sa lumang tipan, sa utos po ng Panginoon sa lumang tipan. Kaya, sinasabihan sila ni Jesus Christ na bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos. At eto pa, ang dagdag ng kanilang aral, kaya tinatawag na libadura o pampaalsa. Nagdadagdag sila ng salita. Ang kanilang aral, kapag ka daw po ay ang utos kasi igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Hindi na po sinusunod ito ng mga Pariseo, kundi pinalitan na po nila, nagdagdag na sila at nagbawas. Ang kanilang itinuturo sa mga Hudyo ay kapag ka lumapit daw po ang mga magulang mo, parents, para humingi ng tulong, tinuturuan nila na mga tuwiran, na ang katwiran ay ganito. Sabihin daw sa mga magulang na naibigay na sa Diyos ang dapat na itulong sa kanila. So ang lumalabas, sabi ni Jesus Christ, hindi nyo na ginagalang ang inyong ama't ina, hindi nyo na tinutulungan. So labag na po sa katuruan ng Panginoon Diyos ang ginagawa ng mga Pariseo. Yun ang dahilan bakit sinabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo sa pampaalsa, libadura, yeast na ginagamit ng mga Pariseo at Saduceo. Sila po ay nagdadagdag ng mga salita na hindi naman inuutos ng Panginoon Diyos. Yan po ang doon sila pinag-iingat. Hindi yan sinabi ng inyong pastor na nagpapanggap na may Holy Spirit. Yan. Yan po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ngayon, tanong tayo. Lahat ba ng pampaalsa, yeast, o libadura sa Biblia ay masama? Ayan. Ayan, yan po yung ating tanong Kasi, dapat malaman natin to Alam naman natin na ang libadura ay pampaalsa o yeast, ang ano na lang umaalsa lahat ba yan dapat natin ituring na lahat ba ng libadura, pampaalsa sinasabi ng Biblia masama? Basahin po natin mga kapatid sa isang talata po ng Lucas sa kapitulo 13 at ang talata po ay 20 hanggang 21. Ito, ginamit ni Jesus Christ, na halimbawa, talinghaga ng pampaalsa. Ito po, sa Lucas 13:20 hanggang 21. Sinabi ni Jesus, saan ko ihahambing ang kaharian ng Diyos? Ito ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Kaya't umalsa ang buong masa. Ganun din pala. Ginagamit din pala ang pampaalsa para ihambing siya sa kaharian. Ano po?
ng Panginoon Diyos. Ayan. Pampaalsa. Dapat pala, pagka ang pampaalsa, ginagamit pala sa tama. Hindi dapat nagdadagdag. Nauso ang libaduro sa Egypt dahil sa series ng tagutom. Ayan. Okay. Sige, maraming salamat po dyan sa iyong impormasyon, Brother Michael Bambitoy Gabriel. Okay. Yan po, ginamit din po ni Jesus Christ ang pampaalsa bilang paghahambing sa kaharian ng Diyos. Dapat pala, depende pala sa paggamit ng pampaalsa. Ito kasi mga Pariseo, mamaya na pong Saduceo ang mga Pariseo ay mandaraya. Gumagawa sila ng mga tradisyon. Nagdadagdag ng salita na hindi naman sinasabi ng Panginoon Diyos. Yan po ibig sabihin nun. Samantalang ang pampaalsa o yeast, dapat ginagamit sa mabuti. Dapat daw, ang paghahari ng Diyos, dapat matulad daw po sa pampaalsa. Na inilagay daw po ng babae, sa 3 takal na harina, kaya't umalsa. Ibig sabihin, dumami. Dumadami, lumalaki, lumalago ang salita ng Panginoon Diyos. Dapat ganon. Sino yung pampaalsa na yan, mga kapatid? Sino ang tunay na pampaalsa? O basahin natin mga kapatid sa isang talata po ng sa unang Korinto po 5 at ang talata po 6 hanggang 8. Ito po ang ating mababasa. Ayan. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam na ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan. Ayun, yun naman pala. Yung pala ibig sabihin ng pampaalsa, yung kasalanan. Lumalaki ang kasalanan, lumulobo ang kasalanan. Dapat hindi ganun ang lumalaki. Ayan. Mamaya may sasabihin na naman si Brother Michael Bambitoy. Lumalaki ang kasalanan. Hindi dapat lumulobo ang kasalanan. Dapat alisin daw yon upang kayo maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na kasamaan at kahalayan, subay sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Ayan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yung binabanggit po doon, yung pong katuruan ng mga Pariseo. Dapat daw itakwil na yan, sabi ng Apostol Pablo. Wala na yon, alisin na yung lumang pampaalsa. Dito na tayo sa walang pampaalsa. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ayan. Yan po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. O ngayon, ano ba po ang ibang mga gawain nitong mga Pariseo na ito? Meron pa po Sa 23 po ng Mateo, ito pa yung kanilang mga gawain ng mga Pariseo. Ayan. Kaya sinabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at Saduceo. Ito pa po. Mateo 23:1 hanggang 4. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa mga kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang ituturo nila at sundin ang kanilang inutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Ayan, ibig sabihin, mga plastic nga, nagbabasa sila, magaling sila dun sa katuruan ni Moises, sa buong aklat po ng Lumang Tipan, pero hindi naman nila isinasagawa. Nagdadagdag sila ng mga aral.
Kaya pinag-iingat ni Jesus Christ itong mga alagad niya sa pampaalsa sa mga dagdag na salita, yung mga kasalanan. Ayun, yan po yun. Naariyan po si Brother Eric Muico ng Talisay, Negros Occidental. Kapwa ho natin yung Kristiyano at syempre sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Ang popcorn may pampaalsa. Lumulobo rin yun, ano? Buputok-putok pa eh. Ayan. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Ano ho? Kaya, ano po ang galit na galit si Jesus Christ sa mga ganyan eh. Ano po ang sinabi ni Jesus Christ dito sa mga Pariseo? Eto, basahin natin ang 23 ng Mateo pa rin. Ito po ang sabi niya sa kapitulo po ng sa Mateo po 23, 29 hanggang 34. Ano ang sabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo? Basa tayo. Kabag-abag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo kung kami sana'y nabuhay sa kapanahon ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inamin niyo kayo yung mga anak ng mga pamuslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang simulan ninyong mga ninuno, mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. O yan, nabinggo pa sila ni Jesus Christ. Dahil nagmalaki pa sila na talagang itinaas pa nila yung ginawa ng kanilang mga ninuno, yung mga Israelita. Ayan, na pumatay sa mga propeta. Itinaas pa nila na kung sila daw po ang nabuhay sa panahon na yon, hindi nila gagawin. Ibig sabihin, talagang pinatay ng mga Israelita itong mga propeta. Talagang galit na galit po ang Panginoon Diyos. Dito po, talagang nawasa kaya pinalaya sila eh. Hindi talaga sila nagtagumpay eh. Ano ho? Ayan. Mga kapatid at mga kapwa Kristo, yan ang aral ng mga Pariseo na hindi po naibigay sa inyo ng inyong tagapagturo dyan na si Black Widow Spider, si BWS na nagmayabang na 19 years na tagabasa pero hindi niya naiaral sa inyo. Dapat kumpletuhin. May Holy Spirit ka tapos hindi mo alam. Palpak na aral yun. Pagka ganun. O ngayon, ano naman po ito mga Saduseo? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ano naman pong aral meron sila na nagdadagdag sila or nagbabawa sila ng aral? Ito po mga kapatid sa Gawa 23 at ang talata po'y 8. Ito po ang ating mababasa. Saduseo naman po ito tapos na tayo sa Pariseo. Sinabi kasi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo sa pampaalsa na ginagawa ng mga Pariseo at mga Saduseo. Kaya Saduseo naman tayo. Basa. Sa 7 po natin simulan. Nang sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseo. At nahati ang kapulungan. Ayan. Sapagkat naniniwala ang mga Saduseo na hindi muling mabubuhay ang mga patay, walang anghel o espiritu. Ayan. Yan po ang kanilang yan po ang kanilang aral nitong mga Saduseo. Hindi po sila naniniwala sa may anghel, hindi sila naniniwala sa espiritu. Ayan. At hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Ayan. Hindi sila naniniwala doon. Kaya, ang nangyari po ay may ganitong sinabi po ang Biblia. Ano ho? Ito, babasahin po natin Ayan. Tungkol po sa sinasabi po ng mga Saduseo na yan.
Sa Mateo po, 22. At ang talata po ay 23. Ayan, ito, pag-aralan natin to. Ang aral po ng mga Saduseo. Nagkaroon po sila ng paghaharap kay Jesus Christ. Ito po sa Mateo po, 22, 23 hanggang 33 para mabasa natin ang buo. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduseo. O, ito yung Saduseo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Walang pagkabuhay na maguli. Sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa biyuda upang magkaanak sila para sa mga namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki dito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Ganoon din po ang nangyayari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ibig sabihin, 7 magkakapatid, kasi ang order po kasi dapat may anak para dumami ang lahi. May 7 magkakapatid ho na namatay, na mag-asawa, na merong asawa at namatay po yung una. Walang anak. So, pinakasalan ng pangalawa, pangatlo, pangapat, hanggang sa pampito. Tapos, namatay din po yung babae. Ngayon, ito tanong nila sa Panginoon. Ngayon, sabi niya, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya ay napangasawa nilang lahat. O, ayan. Maganda po itong maganda po itong tanong ng mga Saduseo. Tandaan natin, itong mga Saduseo, galit na galit din po si Jesus Christ dito. Bakit? Kasi hindi sila naniniwala sa anghel, sa espiritu, at saka sa muling pagkabuhay. Yun nga po ang inaaral ni Jesus Christ tungkol sa anghel, tungkol po sa sa espiritu, at dito po sa muling pagkabuhay. Napakaganda ng kanilang tanong, napakahirap sagutin. Pero may 7 magkakapatid na lalaki. Tapos yung panganay may asawa. Namatay yung una, walang anak. Hanggang sa pampito, walang napangasawa niya. O ngayon, ang tanong, sa muling pagkabuhay, sino daw po ang mapapangasawa? Yan. Yamang siya'y napangasawa nilang lahat. Ang ganda ng tanong, Parang ang hirap sagutin. Ang mga Saduseo po, hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, pero yun ang tinanong nila. Samantalang hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay, pero yun ang question nila, sa muling pagkabuhay daw. O, tingnan niyo po sagot ni Jesus Christ. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Mali, papalpak pala sila Maling-mali kayo. Palibhas ay hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni kapangyarihan ng Diyos. Ayon. So, mayroon ka agad idea, na itong mga Saduseo, ang kanila pong pinaniniwalaan lang. Alam nyo ba kung ilan lang? Yung aklat lang po ni Moises, na yung 5 aklat. Yung Henesis, Exodo, Levitico, aklat ng mga bilang, at Deuteronomio. Yun lang po ang kanilang pinaniniwalaan. Hindi sila naniniwala sa iba pang mga aklat ng lumang tipan. Yung kay Moises lang. Hanggang doon lang sila. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, hindi ninyo naunuhan ang mga kasulatan ni kapangyarihan ng Diyos. Kasi hanggang 5 lang sila Ayan. Kulang tuloy sila sa impormasyon. Tulad po ng kay BWS. Kulang-kulang sa impormasyon. Kulang-kulang din sa impormasyon ng tagapakinig niya. Ayan. Dito po sa programang ito, kompleto. Kinukompleto natin hanggat maaari. Yun po ang mga Saduseo. 5 books lang po ang alam nila. Hindi sila naniniwala sa mga kasunod ng mga aklat. At hindi sila naniniwala sa anghel, sa espiritu, at sa muling pagkabuhay. Pero ito tinanong nila. Kaya ang sagot ni Jesus Christ, maling-mali kayo, palibhasa hindi nyo alaunawaan ang mga kasulatan ni kapangyarihan ng Diyos. Aba, teka muna. Di ba't maraming kapangyarihan ng Diyos na ipinakita doon sa 5 aklat? Mali pa rin pala ang mga Saduseo, palpak pa rin.
O tuloy, sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. O, ayan. Binanggit na po ni Jesus Christ yung anghel. Ayan. Kasi hindi sila naniniwala sa anghel eh. Eh, sabi ng Panginoon, hindi daw sila pag-aasawayan kasi tulad sila sa mga anghel. Ito pa isa. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang marinig ito ng mga tao, na mga sila sa kanyang katuruan. O, ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ano ang dapat nating maunawaan doon sa sinabi ni Jesus Christ? Tungkol daw po sa muling pagkabuhay. Ayan. Hindi nyo ba nabasa sa kasulatan ang sinabi ng Diyos sa inyo ng Diyos? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Utang ni Ginoong may libadura. Naloko na. Ano po yung dapat natin maintindihan doon? Mga kapatid, ang Diyos po ay buhay. Gumagalaw, umaakto, nagpapakita ng kapangyarihan, naghinati po ang dagat, at bigay ng pagkain, at ang dami-dami pang mga kababalaghan. Buhay na buhay ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ayan. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Eh, ang talino ng mga Saduceo sa 5 aklat eh. Diyan sila magaling eh. Sa 5 aklat, nandyan sa 5 aklat na yan, yung mga kapangyarihan na ipinakita ng Panginoon Diyos sa mga panahon ni Moises. At ang paglikha ng langit at lupa. Ibig sabihin ng buhay na buhay ang Diyos. Dapat maniwala sila sa muling pagkabuhay dahil buhay na buhay ang Diyos. Ibig sabihin po nun, nandyan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yan po ang ibig sabihin. Kaya, ininsulto niya ang mga Saduceo. Mali talaga ang mga Saduceo. Mali din po ang mga Pariseo. Sila po ay mga nagbabawas at mga nagdadagdag ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya, sinabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo sa libadura na ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduceo. Ang kanila pong katuruan. Ang katuruan po nila, hindi po iniutos ng Panginoon Diyos, kundi sarili nilang katuruan. Hello, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, natapos na po natin itong ating ibinalita sa gabing ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kung loobin uli ng Panginoon Diyos, sa Biyernes, tayo po ay magbo-broadcast uli at magbabalita ng mga magagandang balita na nakasulat sa Biblia. Ayan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Binigyan po niya tayo ng pagkakataon na tayo po makapag-live broadcast. Ayan. Naibalita po natin ang magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. Yung tungkol sa pampaalsa na hindi po nabigyan ng magandang impormasyon ni Black Widow Spider. Yung nagpapanggap po na may Holy Spirit. 19 years daw siyang nagbabasa ng Biblia. 19 years ang tagabasa sa radyo, telebisyon ng ang dating daan. 16 years daw siyang nagsimula, at siya ay may Holy Spirit at sugo. Ayan, naloko na. Hindi ganon, Black Widow Spider. Ang inyong pastor, patuloy pa rin nagtatago sa aparador. Hindi makakibo. Kaya panawagan ko dyan sa programa ni Black Widow Spider, ni BWS, pag nakita nyo ang inyong pastor nagtago sa aparador, padlakan nyo na para hindi na makalabas. Ayan, nagtatago sa aparador Ayan, sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po ang ating live broadcast at pagbabalita po ng mga magagandang balita po na nakasulat sa Biblia. At syempre, palagian po natin sinasabi na lagi-lagi po nating alalahanin si Jesus Christ. Ang binabanggit po ng Panginoon na siya po ay alalahanin,
Hindi po sa paraan ng literal na magputol-putol tayo ng tinapay, uminom ng katas ng ubas, hindi po gano'n ang ibig sabihin niya. Kundi, mga simbolo po yun at mauuwi yun sa kanyang pagkakapako sa krus. Yung pagkakapako niya sa krus, yun po yun ang ating alalahanin. Kaya alalahanin natin si Jesus Christ palagi sa buong buhay natin. Ayan, pagising sa umaga, bago pala matulog sa gabi, pag meron ka mga anak, mga mahal sa buhay, tapikin mo na sandali at sabihang alalahanin mo si Jesus Christ. Tawagin natin ang kanyang banal na pangalan. Ayan. At pagising sa umaga, ganun din po. Pagtrabaho, ganun din po. Ibig sabihin po, buong buhay natin, dapat laging may Jesus Christ. Yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. At kasunod po nun, kapag meron po tayong nakikitang kinakailangan ng tulungan, tulungan po natin ang nangangailangan ng tulong. Huwag na huwag po tayo magbigay ng tulong sa mga hindi naman nangangailangan ng tulong, lalo ni mga pastor. Naku, wala namang, hindi ho nila kailangan ng tulong. Yung nagpaparinig na papagawa siya ng kanyang kapilya, dapat hindi nyo nga ginagawa yan eh. Bahay niya yun eh. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyan, hanggang dito na lamang po. Hanggang sa sunod natin pagkikita, huwag kayong mawala. Paalam!